Araw-araw nag-iimbak ng tubig ang mga residente sa Barangay Apas sa Cebu City. Ayon sa kanila, tuwing gabi lang may supply ng tubig. Sabi ni Manang Victoria Candolis, sinisiguro raw nila na hindi nasasaya ang bawat patak ng tubig. 1 hanggang 2 beses lang umano niyang binabanawan ang mga nilalabhang damit. Ang tubig na ginamit sa pagbabanlaw ang ginagamit naman nila sa palikuran. Dili na lang gay na mo kuha ag buling. Ditso na lang naglunod diha nga tubig butang ag sabon nya tapos kuso-kusoon unya banlawan og kausa. Kahapon, idiniklara ni Cebu City Mayor Mike Rama ang krisis sa tubig na nararanasan ng lungsod dahil sa matinding init resulta ng El Nino. Emergency have crisis on water. I will now declare crisis on water. Just to be preparatory. Isa na ilalim sa state of calamity ang 28 bulubunduking barangay dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon. Karamihan pa naman sa mga barangay ay umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing hanap buhay. Makikita ang sitwasyon sa mga sapa na wala ng tubig, mga bitak-bitak na lupain at ang mga tuyong pananim. Patuloy ring bumababa ang antas ng tubig mula sa isang underground river na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng mga residente sa Barangay Sudlon 1. Yung mga farmers natin, they were really affected. Their projected income for this year talagang wala. Pagka-Pebrero, nagka-desisyon nga mukuha mig nipasod niya rin usa ka langob padong sa ubos kay basin mo komit tubig. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan ang kabuuang danyos sa pananim at livestock na apektado sa matinding init ng panahon. Plano ngayong i-access ng LGU ang 96 million pesos na pondo mula sa 600 million peso Quick Response Funds na gagamitin sa pagtugon ng problema. Mula sa GMA Regional TV Balita, Ms. Dac Alan Domingo nagpabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.